Yung question ko po, Vice President Sara Duterte said with the budget cut for the OVP, 200 OVP contract of service employees will lose jobs. Hindi naman po enough na reason yung employment for me. And I'm sure, kaya nga po nagka-problema sa employment eh. Kaya po nagkaroon ng ganyan na problema dahil po yung fulfillment nga po ng trabaho, unang-una yung utilization rate, yung burn rate, hindi na gamit maigi yung mga programa na yan. Kaya nga po nagkaroon po ng issues sa slashes sa budget dahil paano mo lalagyan ng pondo, paano mo dadagdagan yung pondo, noong nakaraang taon, hindi naman nagamit. Sobrang underutilized. Para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi na ginustify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. About naman po sa mga hearing dito, kumustahin ko lang po sana kung matutuloy yung hearing ng good government and public accountability at ano pong masasabi nyo na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na hindi siya dadalo rito kahit na nag-serve din personally nung Quadcom, nag-serve din ng committee secretary sa kanya ng invitation sana. Ano pong masasabi nyo? As the Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nakakalungkot nga na hindi pupunta ang ating Vice President dahil marami siyang dapat na ipaliwanag tungkol dun sa mga nangyayari. At syempre, kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, gusto na rin naming matapos yung investigasyon ng Blue Ribbon sa committee na ito para makapag-file na rin kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos sa kung sino mang makakapagsabi o makakapagbigay ng impormasyon kung sino si Mary Grace Piatos. So, kami sa committee ng Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nagboluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend siya sa hearing. Sundan ko lang naman, napakadami na pong imbitasyon lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na pong imbitasyon, meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa karespeto. So, it's about time na they attend and they explain ito pong mga anomalya na nangyayari. Itong sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si si Chippy McDonald. Saka sino pa ba yung mga fictitious na tao na mention niya. Siyempre, yung pinakasikat, si Mary Grace Piatos, na patuloy po nating hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na andyan na po na, kumbaga nag-trending na yun. So, but again, the committee is doing its work. Tuloy lang po kami kasi gusto na rin po namin na matapos na rin yung investigasyon at patapos na rin po ang session namin. May mga ilang araw na lang po. In addition, napaka-importante kasi na maipakita natin kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara
na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita, no, sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit, no? At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ipinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin, no, na ito ay mga peke? Ang pondo ay nagastos ng 11 days. Mas ano pa yan, mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo, ito, 11 days lang, no? So, kinakailangan talaga natin, yan yung kahalagahan na malaman natin kung ano yung katotohanan at napaka-importante na yung mga tao mismo na tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap din at makausap at umattend ng hearing, no? At isa na nga dito, si Mary Grace Piatos. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up, no, ng 1 million para ibigay, no, kung sino man ang may alam, no, ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Opo. Kung quick follow-up lang po about dun sa good government hearing, may balita rin po ba kay OVP Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez? Kasi sa letter niya ang kanyang balik November 14. Are we hoping na sa next hearing natin ay makakadalo na siya? Do we have a new invitation na sent to Yusek Lopez office? Yung reply letter naman niya nandun na she indicated na she will be back sa yung oras na na-mention mo, sa 14. Pero kailangan niya pong i-honor yon kasi napakahalaga niya po sa mga hearings na to, no? Kasi siya po ang nagre-release eh. Mas marami po siyang masasagot na importanteng mga katanungan and hopefully she would shed light dito sa mga anomalya na nahanap po ng Good Government Committee. Salamat. Ang balita ng committee is dumating na siya. Actually, November 14, ang balita ng ating committee, dumating na siya. So, ini-expect natin sa Wednesday, attend siya. Dahil nga nakatanggap na siya ng subpoena, no? So, ini-expect natin na susunod siya sa imbitasyon ng komite at magpapakita na at least para magbigay linaw patungkol dun sa paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential fund. Thank you. Next question from Kat Porves from Radyo Pilipinas. Sirs, good morning po. Meron pong recent na statement si Senator Win Gatchalian regarding po doon sa panukalang po doon ng Office of the Vice President. Although inapprove sa plenary yung budget na inadopt ng plenary yung budget na binigay po ng House of Representatives na yung version. Plano daw po nila na dagdagan daw po yun dahil marami daw pong humihingi ng tulong sa Vice President and yung dagdag na pondo na yun is gagamitin po, pantulong naman daw. So ano po yung reaction ninyo doon? Hindi ko alam, parang paiba-iba yung statement kasi before they told the House na bahala na po ang House of Representatives saka Senate dun sa kumbaga dun sa hatol dun sa budget nila. Pero ngayon parang nag-iiba yung statement and yung sa tulong naman po, nakaset up naman po yung regional agencies natin eh. So may iwasan pa nga na may duplication pero paiba-iba nga ng statement eh, parang siguro sinusubukan nilang ibudol-budol yung mga iba diyan para ma-confuse, para, ewan ko kung gusto nila na maawa sa kanila o genuine na humihingi ba sila ng tulong. Ang hirap na rin kasing paniwalaan dahil, yun nga, parang budol-budol statements na naman eh. So, ayaw ko naman pong pangunahan ang ating mga kasama sa Senado, pero alam naman po nila maghimay ng budget parang dito po sa Congress. Nakita po natin na hindi maipaliwanag po itong mga programa na
nilatag nila dito sa House of Representatives. Ano nakita namin na hindi may paliwanag? Wala naman pong gusto magpaliwanag. Wala naman pong kaukulan na sabi nga nila, ika nga, resibo. Wala pong resibo na makita. Ano naman ang gagamitin mong rason para ituloy yung budget na yun kung underutilized siya o hindi man lang nagamit ng maayos? In addition doon sa sinabi ni DML Ortega, no? Siyempre kailangan ng transparency and accountability sa lahat ng budget at pondo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas, no, ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency kung paano nila ginagamit yung pondo. So, paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Yung 700 plus million na ibinigay ng Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga, enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga, paano mo pagkakatiwalaan kung hindi niya mai-account, no, yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Sa bawat pera na ibinibigay, pinagkakatiwala natin, kailangan talaga ng transparency. Ayaw na natin na magkaroon, sabi nga ni DML Paulo, ayaw na natin magkaroon ng iba pang Mary Grace Piatos at Chippy McDonald's sa mga liquidation report at saka sa acknowledgement receipt. So, I think binibigyan na natin, kumbaga tinutulungan na rin natin si Vice President Sara para makaiwas din sa katiwalian at anomalya na kinaharap niya ngayon. Sir, would you agree po na parang merong disconnect doon sa side ng Senate na gusto nilang ibalik yung pondo ni VP Sara para makatulong siya, pero meron ding papanukala na bawasan yung AKAP na nakita naman natin na marami po yung natulungan? Ang problema kasi meron duplication ng responsibility. Naandyan naman na yung ating mga Department of Social Welfare, ang ating DSWD, naandyan na yung ating DOLE, na talaga namang may mandato na tumulong, sa ating mamamayan. Ang nakita naman natin sa konstitusyon, ang opisina ng Vice President is may mga may mga responsibilidad na nakalagay diyan, At wala naman diyan, hindi naman responsibilidad ng opisina ng Vice President na magkaroon ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga AICS, tupad at kung ano-ano pa, ito ay responsibilidad ng DSWD at DOLE. So, yung AKAP naman, nakita naman natin na maraming natutulungan, maraming nabibigyan na ayuda sa ating mga kababayan. Sana wag itong bawasan, bagkus ay dapat idagdagan pa para at least mas marami tayong matulungan sa ating mamamayan. Thank you po. Thank you. Dagdagan ko na lang ng konti. Go ahead, sir. Kami kasi lalo kami nila Kong J. Siyempre nasa district kami as compared sa national scale. We are national officials o personalities, but we are on the ground. Nasa distrito po kami. At matagal na po to, konsyel pa ako. Siyempre, bakit po yung mga ating naibibigay na sa beneficiaries, puro yung mga poorest of the poor, hindi naman po sa pagsasantabi sa kanila. Pero marami po tayong trabahador sa ka-workers na talagang sakto lang yung kinikita nila. And the lower middle class, talagang na-address po ng AKAP yung concern nila. Sabi ko nga po pag nasa ground ako, di ba pag binibigyan ka ng AKAP, parang comforting, parang nabibigyan ka ng temporary na relief. Hence, yung acronym na yun po talaga ang nagagawa para sa ating mga low-income earners. Iba po yung nandun ka lang po kasi sa taas, iba yung nandun ka nasa ground na nakikita mo yung actual, lalo po sa mga select na sektor na yan, mga grab drivers, mga dicer, yung mga delivery boys, delivery men and women,
nararamdaman po nila yan kasi minsan po yung akap na yun, bayad na po yung bayad nila sa renta, bayad na po yung bills nila, may pang-grocery na sila. So, malaking tulong po yung akap na yan. At actually, para sa akin, isa yan sa pinakamagandang programa na nagawa ng administrasyon na to. At disservice po yan kung tingin nila dapat nilang i-cut yung programa na yan o bawasan o alisin man lang. It's a disservice to the working class. It's a disservice to the low-income earners. Sir, last na lang po. Kasi I think also dun sa ambush interview after po ng Quadcom hearing with former President Rodrigo Duterte, sinabi nga niya na yun parang he is urging VP Sara to take an oath na rin, no? Dumalo po doon sa good government. Well, apparently yung Friday na press con with VP Sara, she already dismissed the idea na magbabalik or a-attend pa sa hearing. Your thoughts on that? Actually, hindi ko napanood yung interview na yun. Pero, hindi naman na ako pwedeng mag-rely sa statements ng Pangulo pagdating dun sa hearing sa good government kasi ang accountable naman dun is yung Office of the Vice President and yung si VP. So, aantayin natin kung ano sagot niya kasi I'm sure she will answer on her own on her own time sa pinaka-komportableng time na meron siya, pero I think the president cannot answer for her. The former president will not answer and cannot answer for her. Well, kung pinayuhan ni former President yung kanyang anak na si Vice President Sara na umattend sa hearing ng Blue Ribbon, I think magandang idea yon. Dahil gusto lang naman natin is yung malaman kung ano yung katotohanan para meron tayong accountability and transparency sa mga issues, no? At katulad nga na sinasabi nga ni Vice President na nung umattend daw siya ng Blue Ribbon, hindi naman daw siya tinanong, wala naman daw siyang ginawa kundi umupo. Paano namin siya tatanungin kung hindi naman siya mag-take ng oath, no? Napaka-importante na mag-take oath ang isang tao para meron siyang legal responsibility sa kanyang mga sinasabi. So, we invite again the Vice President to attend, no? And sana mag-take na siya ng oath para at least lahat ng sasabihin niya doon sa ating committee, sinumpaan niya at higit sa lahat, doon natin makikita kung ano ba talaga yung katotohanan, no? Laban sa mga issue na kanyang kinaharap. Yung question ko po, Vice President Sara Duterte said with the budget cut for the OVP, 200 OVP contract of service employees will lose jobs. I understand sa House version, there's a provision for these employees who will potentially lose their jobs. How do you appeal to the Senate also do you appeal to the Senate to adopt that? Kasi meron, given the Vice President's statement, sir. Yun muna. I guess we will not appeal to the Senate kasi we've sent them our version po nung budget na inaprubahan natin dito sa Kongreso, no. Siyempre, discretion po nila 'yon. Meron din po silang karapatan na busisiin saka tignan po yung budget ng ating Office of the Vice President. And hindi naman po enough na reason yung employment for me. And I'm sure kaya nga po nagka-problema sa employment eh. Kaya po nagkaroon ng ganyan na problema dahil po yung fulfillment nga po ng trabaho, unang-una yung utilization rate, yung burn rate, hindi na gamit maigi yung mga programa na yan. Kaya nga po nagkaroon po ng issues sa slashes sa budget dahil paano mo lalagyan ng pondo, paano mo dadagdagan yung pondo, noong nakaraang taon, hindi naman nagamit. Sobrang underutilized. So, di ba, parang common sense would dictate na ibig sabihin, kung hindi ginamit yung pondo na yun, pati yung mga empleyado na yun, underutilized sila, hindi nila nagawa maigi yung trabaho nila dahil hindi nga po maganda yung pagpapatakbo ng mga programa na yun. So, again, but with the provision of the House, yung sinabit din po namin sa Senate, meron naman pong kaakibat saka magiging
magiging role yung mga empleyado na yan at hindi naman po direktang mawawalan po ng trabaho. Ano ulit yung question? Paano yung 200 na mawawalan ng trabaho? The Vice President pointed that out, yung 200 daw ang mawawalan. But I understand sa House version kasi Congressman Stella said something na hindi naman ito, parang there will be a provision for employees who will potentially lose their jobs as a result of the cut. So I'm just asking kung may update ba doon or Yes. where do you stand right now there? Yung 200 plus na sinasabi ni Vice President Sara na mawawalan ng trabaho, para ipaglaban, i-justify yung kanyang budget. The problem is, hindi niya ginustify yung budget niya. So it's her responsibility. Sinabi niya, bahala ang Kongreso. Ilang beses siyang inimbitahan, hindi siya umattend, hindi siya pumunta para i-justify yung kanyang budget. And yet, pagkatapos, ibabalik niya sa Kongreso yung mawawalan ng trabaho. In the first place, kung ginustify niya yung budget niya, at inayos niya yung paggamit ng pondo ng pamahalaan, walang mawawalan ng trabaho at maayos yung trabaho ng Office of the Vice President. At baka nadagdagan pa.